Magbibigay po tayo ng mga bagong tips paano ibababa ang creatinine level. Ito kasi lagi tinatanong sa akin, paulit-ulit ng kababayan natin, paano alagaan ang kidney disease, paano gumaling sa kidney disease, paano ibaba ang creatinine. Napakaraming Pilipino, mataas ang creatinine, marami nagda-dialysis, actually parang 100,000 or more every year, ganoong karami. Unahin ko lang, syempre, pag problema sa creatinine at kidney, kailangan ang magde-decide ang nephrologist ninyo. Ang kidney doctor ninyo, kailangan pupunta kayo, nephrologist. Itong mga ituturo kong gamot, mamaya, guide lang yon. Pero yung nephrologist nyo lang ang kaya magbigay ng tamang gamot kasi masyado maselan. Mahirap siya, may stage 1 hanggang stage 5. Kanya-kanyang stage, minsan pwede, minsan di pwede. Yung akin, guide lang po. Okay? Nephrologist pa rin, pupunta, wala pong ibang lusot eh. Pero at least maintindihan nyo ano yung nangyayari. Pag tumaas ang creatinine, maraming dahilan. Pwedeng may sira yung kidneys. Yun ang pinaka-common, nasira ang kidneys dahil madalas sa diabetes, hindi ginamot, dahil sa high blood o dahil may kidney stones, minsan pwede rin yun. Bihira naman, meron din pagkakataon na sisira yung kidneys na dehydrate, pero medyo bihira. Meron naman nasira yung kidneys dahil sa pain reliever. Diba sinasabi ko sa'yo, ingat tayo sa mga mefenamic acid at iba pang pain reliever. Nangyayari din yon, although hindi ganoon ka-common. So, ang creatinine, waste product yan ng katawan natin. Okay, yung kidney siya na nag-filter ng creatinine. So, pag nasira kidneys natin, mag-iipon ng creatinine sa dugo. Ito ang normal creatinine level. Sa lalaki, sa babae, mga ganyan. On the average, 0.6 to 1.2. Sa lalaki, milligrams per DL, 0.5 to 1.1. So, mga ganyan, 1.2, 1.1. Pag tumaas dito sa number na to, umabot na mga 1.5. Ganon, kabado na tayo, mataas na yun eh. O, dapat mga 1.1, gusto nga natin mas mababa pa. So, minsan kasi, pag tumaas po yan, mahirap na ibaba. Parang stage yun eh. Pag nag 1.5 na siya, mahirap na ibaba sa 1. Pag umabot na siya ng 2 o 2.5, mahirap na siya ibaba sa 2. Pag umabot na siya ng 3, mahirap na siya ibaba. Para siya hagdanan pataas ng pataas. Kaya gusto natin, mababa lang siya. Tuturo natin. Ito yung mga basic technique, mamaya tuturo ko. Tubig, sapat na tulog, iwas sa sobrang exercise. Isa-isahin natin. So, yan ang mga possible causes, kidney disease, heart disease, sobrang exercise, pwede rin mag-kidney failure. Yung mga sobrang jogging na malalayo, mga running sa init ng araw, yung mga hazing, yung nabubugbog sa hazing, nasisira din yung kidneys. Kasi po, pag binugbog yung muscle, nadudurog yung muscle protein yun. So, pag protein, sobra dami, nadurog yung muscle, ayaw lumabas sa kidneys, masisira kidneys. Ayaw ng kidneys na maraming protein. Protein sa karne, masyado marami, ayaw ng kidneys. Protein, dahil nadurog yung muscle, kakabugbog sa bugbog man o sa exercise, kasi nabubugbog din yung muscle, ganon din. Actually, sa massage, safe naman. Pero ako, nag-iingat ako. Pag nagmamassage ako, lalo na pag hard massage, pwede masira din yung mga muscle. Symptoms ng kidney disease, syempre mahina na umihi, namamaga, sumasakit ang ulo, naha-high blood. May stage ng kidney disease. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pag stage 1, medyo baka normal creatinine o medyo tumataas na. Stage 2, stage 3, mas mataas pa yung creatinine. Yung stage 4, halos papunta na sa dialysis, mataas na creatinine yan. At may stage 5 pa. Actually, may ibang test pa ginagawa yung doktor. Tayo lang para shortcut, creatinine na lang basis natin. Yan, tumataas ang creatinine, depende sa stage. Yan. So, pag umpisa ka pa lang, siyempre, ganito tayo, mga no smoking, no alcohol, healthy pagkain, ayan, no? Pag stage 2, stage 3, ayusin na gamot sa high blood, sa diabetes. Stage 4, stage 5, ayan, dialysis na siya.
Nagpro-progress kasi siya. Gusto natin mabagal. O baka possible, bali mo, bumaba pa konti. So, depende sa stage ng kidney, yun din ang pwede at bawal kainin. Ito yung medyo complicated dyan. Ayan. Number 1, tubig pa rin talaga. Healthy, hindi healthy, bawal dehydrated. Kailangan maraming tubig iinumin natin. Minimum 8 glasses of water. Pag yung mga stage 1, stage 2, o yung misa nga stage 2, stage 3, depende sa kidney doctor niya, papainumin ka at least 3 litro. Ideal, mga 3 liters, 12 glasses of water in a day, ihi ng ihi, inom ng inom para hindi tumaas ang creatinine. Yan ang isang strategy. Pero doktor niya magsasabi. Tulog, kailangan sapat. Pagpuyat, hindi rin maganda. Sobra exercise, ingat din. Sobrang pagod, nahihirapan ng kidneys, baka madurog din yung mga muscle natin. Ayan, no? Tapos, itong mga pagkain, tanong nyo sa doktor nyo. Pero bibigyan ko lang kayo ng guideline. Basically, yung bawas alat, lahat naman dapat bawas alat eh. Obvious yun, bawas alat. Ngayon, bawas alat, lahat pwede bawas alat. Bawas protina, halos lahat din pwedeng bawas protina. Pag mataas creatinine, bawas alat, bawas protein. Protein, yung karne, mas konti. Kung pork chop, maliit lang. More giniling, hindi pwede yung steak na napakarami. Ang pwede rang gulay, prutas, isda, mas okay yon. Munggo, pwede. Vegetable protein. Tokwa, pwede. Pagdating dito sa dalawa, depende. Ito yung may issue eh. Potassium and phosphorus. Mamaya explain ko sa inyo. Pag malala na kasi yung kidney disease, yung papunta na sa dialysis, let's say, stage 4, stage 5 na. Pag umabot na stage 4, 3, 4, 5 na, talagang medyo sirang-siraan na yung kidneys, hindi na rin malabas ang potassium and phosphorus. So, tataas to. So, pag umabot stage 3, stage 4, nakita sa blood test, tumataas to, marami ng mga healthy foods na may potassium o may phosphorus na bawas na rin. Pero basically, kung sa normal na tao, pwede to lahat. Maganda nga yung maraming potassium eh. Okay naman yan eh. Di ba tinuturo ko sa inyo, saging, healthy. Kaya lang yun na nga, pag sirang-sira na yung kidneys, iba ng usapan yan. Low salt. Lahat yan, kailangan low salt para bumaba blood pressure, hindi magmanas. For everyone yan. High protein for everyone. Yan, ang bawal malalaking karne. Pag maraming karne, parang napapagod ang kidneys. Nahihirapan siya. Tsaka maraming protein, mas tumataas yung creatinine. Tingnan nyo, baguhin nyo lang yung diet nyo. Tanggalin lang to, bawasan, tanggalin lang to. Baka bumaba creatinine nyo bigla, magulat kayo. Pag nag-vegetarian kayo, kung gusto nyo vegetarian diet, dagdagan nyo lang ng vitamin B12, konting vitamins lang. Paalam nyo sa doktor nyo, baka biglang bumaba creatinine nyo, magulat kayo. Merong ganyan, no? Yan, no? Healthy lang, o lemon lang, orange lang. Yan, no? Pag talagang bawas mantika, kaya may mga doctors nire-recommend vegetarian diet, eh, kung kaya. Pero kung gusto nyo konting karne, konting isda, pwede rin naman. Plant-based food, ito yung sinasabi natin, vitamin C rich, hindi bawal yan. Baka makatulong yan, baka bumaba creatinine nyo. I-check nyo. Pag pumayat konti, biglang ayusin nyo pagkain nyo, bawasan chichirya, bawasan yung mga alat. Yan, no? Bawas alat. Tamang isda, yan, konting protein, maraming gulay. Basahin yung label kung masyado maalat o matataba. Ito ang issue, phosphorus at potassium. Like itong potassium, healthy ang potassium eh. Potassium, saging, patatas, gulay, lahat yan, healthy. Pero yung nga sinasabi ko, para lang doon sa grupong stage 3, stage 4 na mataas na talaga creatinine, tumataas potassium, pinabawasan na rin siya. Okay? Pati phosphorus din. Pag tumaas na rin to, bawas na rin. Phosphorus, mga soft drinks eh. Ayaw naman natin soft drinks eh. Dark colored soft drinks, mga karne, mga processed meat, keso, gatas, chocolate, meron ding mga phosphorus eh.
Ito talaga naman nililimit eh. Dark colored soda. Di iwas tubig na lang tayo. Lahat ng junk food, alat eh. Pickles, olives, maalat eh. Dairy products, actually healthy naman dapat. Pero yun na nga, pag malala, paalam nyo muna sa doktor nyo. Processed meat, mga karne, bawas lang. Herbal supplement, tsaka vitamins, paalam nyo muna sa doktor nyo. Pag mataas ang creatinine, wag na basta-basta iinom ng vitamins at supplements. Paalam nyo muna. Matataba, iniiwasan din. Herbal tea, walang pag-aaral, pero wala namang masama. Tsaa, chamomile tea. Okay, hindi masama, baka mabuti, tubig pa rin naman to kung na tinatamad kayo sa tubig lang. Yung mga may creatine supplements, ito yung mga bodybuilder. Actually, sa healthy na tao, wala naman dapat problema uminom ng ganito, pampalaki ng muscle. Sa healthy na tao. Pero pag tumataas na ang creatinine nyo, may problema na kayo sa creatinine, mas maganda wag na lang. Nakakataas rin to ng creatinine. Protein kasi siya. Yung mga protein shake, protein bar, protein drink, yung mga high protein. 'Di ba? Yung iba gusto pa mag-high protein ngayon, 'di ba? Hindi na kumakain ng kanin, puro karne, puro Korean barbecue, puro all you can eat, bawal po lahat 'yun. Mataas ang creatinine, bawal. Gusto ng fried chicken, fast food, 3 piraso, 4 na piraso, maraming gravy, bawal na. 'Di ba? Kasi mataas na yung gusto mo 1 piraso, tsaka lutong bahay lang. Kasi ang fast food, fried chicken, hindi nyo lang alam, sobra-sobra alat. Yung breadings niya, aabot kayo ng 1,000 milligrams of salt. 1,000 milligrams of salt ang fast food fried chicken na gusto natin, 1-piece chicken and rice. Pero yung fried chicken natin sa bahay, tayo lang nagluto, konting-konti lang ang salt, baka 100 milligrams lang of salt. So, 10% lang yung asin ng lutong fried chicken sa bahay, mas 10 times more asin basta sa fast food. Antibiotic, painkiller, paalam mo na sa doktor. May antibiotic na medyo ingat sa kidneys, lalo na yung pain reliever. Sinasabi ko sa inyo, may phenolic acid at iba pang mga ibuprofen. Kahit aspirin, paalam nyo muna kasi pwede makasira ng kidney. Gamot sa diabetes, kailangan nyo inumin. Katulad nito, ito isang gamot Repaglinide. Marami namang gamot. Paalam kayo sa diabetes specialist, endocrinologist, pati sa nephrologist nyo. Kung mataas ang sugar, lalong masisira ang kidneys. Gusto mo controlled blood sugar. Pag controlled blood sugar, mas di tataas ang kidney disease. Kasi nga, number 1 cause ng kidney failure at dialysis ay ito, diabetes ang number 1 cause. Number 2 cause ng kidney failure sa Pilipinas, high blood. Yan, no? Kaya may mga gamot sa high blood, nakakatulong itong mga ACE inhibitor na may pril. Enalapril, captopril, lisinopril, benazepril, lahat yan. May tulong na sa high blood, may tulong din sa kidneys. Pero, doktor nyo lang magbibigay. Pwede ito pang stage 1, stage 2 kidney disease. Pag stage 3, stage 4, timplahan na. Okay? So, maselan to Maselan to. Pwede rin itong mga sartan, losartan, valsartan. Choose one dito Pero doktor nyo magbibigay. Pwede makatulong sa kidneys, pwede makababa ng creatinine, possible siya. Meron mga pampataas ng dugo, erythropoietin, pag may sira na kidneys. Meron ding binibigay na ganitong gamot ang nephrologist nyo, pero nephrologist nyo na lang magbibigay. Kasi nga, low protein diet, merong isang keto analogs na binibigay nila. Ayon sa pag-aaral, mas nadidelay ang dialysis, mas gumaganda blood pressure, mas happy ang kidneys, less oxidative stress. So, doktor na nagbibigay nito, hindi po ako. Okay, tanungin nyo, ano ba tong keto analog? I'm sure baka nire-resetahan kayo. At syempre, pag end stage, dialysis yung Marami naman mahaba ang buhay sa dialysis. Mas maganda pa, kidney transplant. Pero, yun ang pang-ending talaga. Marami naman mahaba buhay sa kidney transplant. Sa dialysis, pwede rin. Kaya lang, mas maganda pa rin yung kidney transplant. Nephrologist, pupuntahan ninyo. Lower creatinine. Final tips,
tigil sigarilyo, tigil alak, yung mga chichirya natin. Pag pumunta ako sa supermarket, ilang linya, puro chichirya. Yung asin talaga, low salt, bawas sa salt, konti lang kainin, wag magpapataba, wag ma-high blood, i-control diabetes, iwas sa pain relievers, ayan, over the counter. Maraming tubig, lalo na pag mainit ng panahon. Ako sa hapon, parang nadi-dehydrate ako eh. Control diabetes and maintain healthy weight. Sana po nakatulong to para sa mataas ang creatinine. Punta tayo sa nephrologist nyo, siya ang masusunod. Yung akin ay guide lang po para maintindihan nyo yung binibigay na gamot at may guide kayo sa mga pwedeng kainin at bawal kainin. Salamat.